chapter 67. Chapter 67 ng awit. So, katulad ng lagi po nating binabanggit na isang napaka gandang bagay, di ba, yung ginawa po ng mga composer po na ito ng mga awitin na atin pong inaaral. Ang sa atin na lang ay yung mga lyrics nito, no? Yung tono nito hindi na po natin yun alam, no? Hindi na yun naipasa, di ba, sa atin. Pero yung mga lyrics ng mga awitin po na ito ay patuloy pa rin po na inaaral natin at napapagpala po tayo sa mga ito. So salamat sa pagpapagal po ng mga lumikha po nito. At karamihan sa mga awitin sa Psalms ay katha po nitong si David, no? si Haring David. Dito po sa chapter 67, wala pong binanggit dito na kung sino po yung composer. Basta ang sabi po dito ay isang awit na kinatha upang awitin ng punong mang-aawit. So hindi na ipinagbigay alam sa atin kung sino po yung lumikha po nito. Basta ito ay isang awit. So kung sino man yung lumikha po nito ay makikita po natin na meron din po siyang pagpapahalaga sa Diyos. Lumikha din po siya ng isang awitin na patungkol sa Diyos. At ito yung lagi nating tinitignan na sa bawat mga inaawit po natin, di ba, napag-aralan po natin yun sa GPI, na merong mga awitin na nagbibigay, di ba, ng information about the Lord. Merong mga awitin na isang kwento ng isang buhay na binago ng Panginoon, at isang awitin na nag-i-encourage sa mga tao upang ibigay nila, i-commit nila yung kanila pong mga sarili sa Panginoon. So it is like a kind of song na parang testimony siya, di ba, ng buhay ng isang tao na binago po ng Panginoon. Kasi ito yung mga awitin na talagang nagli-lift ng soul. Diba, yung mga awitin na para sa Panginoon, nililift lang talaga niya yung soul, 'di ba, ng isang tao. Nai-encourage ka, pinapalakas ka, binibigyan ka ng strength, 'di ba, ng Panginoon. Unlike sa mga awitin, 'di ba, na makamundo, oo, may emotion doon, 'di ba? Minsan naipuput din yung emotion. I remember na meron kami dating isang estudyante na yung Heaven Knows na awitin. Talagang dinibdib niya yon, at mula doon sa awitin na yon ay nagdesisyon siya sa kanyang sarili, na sabi niya gusto niyang makita yung heaven. Pero hindi kasi ganon, no? Hindi as we continue to study, di ba, the scripture, alam po natin that God is preparing us for that place, di ba, in the future. Kasi yung heaven, it is a place wherein we can enjoy yung spear, di ba, ng salvation ng Panginoon. Soon we will go there kapag hindi po tayo hindi tayo nanghina, hindi tayo gumib up, di ba, sa mga hamon, di ba, ng buhay na ito. So sabi dito na itong awitin po na ito ay nilikha upang awitin ng punong mga awit. Ito po yung leader. Ito yung, kumbaga, sa kapanahunan po natin, it is the song leader. Siya po yung nagli-lead sa mga tao upang umawit po sila ng mga papuring awit na katulad po nito sa Panginoon. At yung awitin na ito ay binigyang diin, na sabi dito, sa saliw ng mga instrumentong may kwerdas. So may kwerdas, anything, whatever be their instrument during that time,
hindi na natin po alam kung ano po yung mga ginagamit po nila, di ba, sa kapanahunan po na iyon. Pero meron silang mga instrument na ginagamit na ginagamit po nila ito, di ba, sa kanila pong pagsamba. So titignan natin mga kapatid itong chapter 67 sapagkat ito ay hanggang verse 7 lang, napaka-iksi lang ng kanyang kinatha na awitin, unlike dito sa chapter 68 na madami siya ulit kasi ito ay kathana naman ni David itong chapter 68. So nasa Psalm chapter 67 po tayo. So sabi dito, O Diyos, so laging ganun, gusto ko sa Psalm kasi laging nakadirect ito sa Panginoon. Yung mga awitin nila is all directed sa Lord. Sa Panginoon lagi siya. Nakadirect lagi yung mga compositions po na ito sa Panginoon. Tapos aawitin ito ng punong mga awit. Siyempre may mga kasama po siya. Siguro may mga backup singers din po siya. Aawitin niya ito sa mga tao. Sasabay din po yung mga tao. At ganito po yung nilalaman ng kanila pong mga awitin. So sabi dito, O Diyos, pagpalain kamit. Pagpalain kamit kahabagan. So dalawang bagay po yun, Pagpalain, lagi po natin yan alam kasi when we pray to God, ay lagi tayong nag-ask for blessing. Lagi nating ina-ask yung blessing ng God na pagpalain nyo kami, pagpalain nyo yung pamilya ko, pagpalain nyo yung trabaho ko, di ba? Pagpalain nyo yung mga employer ko. We always use that word in our prayers. Yung pagpapala. So, hindi po ito kaiba. Welcome po kay Sister Sylvia. Nasa na si Ate Jane? Nawala siya. Ayun. Sabi, pagpalain kami. Pagpalain kami. Pagpalain kami. So, He is leading the people as they sing, as they sang. Di ba yung song na ito ay ang ina-ask po nila sa Lord is pagpapala. Pagpapala, unang-una sa lahat. 'Di ba? Ito po yung kanilang binabanggit sa Panginoon. Pero dalawang bagay po ito, 'di ba mga kapatid? Na yung pagpapala is connected to the habag, to the mercy, 'di ba ng Panginoon. Na when we ask about that blessing sa Panginoon, when we ask about anything, 'di ba sa Lord, we are not asking Him to command Him to give us that blessing. Maraming mga tao, ganun po yung ginagawa na parang they are commanding the Lord na ibigay sa kanila yung pagpapala kasi feeling nila, deserve nila. Diba? Deserve nila yung mga pagpapala na galing sa Panginoon. Pero tayo na mga mananampalataya, tayo na nag-aaral sa salita po ng Panginoon, naiintindihan natin that when we approach the throne of God, naiintindihan natin na ina-approach natin siya hindi dahil sa kung ano ang meron tayo, hindi dahil sa kung sino tayo, di ba? Hindi dahil sa ating mga pinag-aralan, hindi dahil sa ating mga accomplishments, di ba? Kasi wala tayong po pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Walang-wala lang talagang pwedeng ipagmalaki ang isang tao sa Diyos. Kung pwede lang tayong magmalaki, alam mo kung ano yung pwede nating ipagmalaki sa Diyos? Yung mga ginawa nating pagkakamali, yung mga kasalanan natin, yun lang yung kaya nating ipagmalaki. Kasi we cannot boast for anything that we have, 'di ba? Yung mga blessings na meron tayo kasi kaloob yun ng Diyos eh. So ano lang yung po pwede nating mai-contribute? Ano yung po pwede nating maipagmalaki? Wala. Kasi ang deserve ng isang tao, lahat tayo, Romans 3:23, lahat hindi tayo papasa, hindi tayo pumasa sa pamantayan ng Diyos. Walang sa atin, walang kaibig-ibig sa atin. Walang kahit ikaw pa siguro yung pinakamayaman, 'di ba, sa mundo na ito, wala eh. Wala compared to God. Hindi natin yun hindi natin, hindi natin deserve eh. Kung iisipin natin,
Hindi natin deserve yung mga pagpapala ng Panginoon. But salamat sa Lord kasi when we approach God, ina-approach po natin siya una sa lahat dahil siya po ay mahabagin. Dahil siya ay mahabagin. Lord, mahabagin ka. You are a merciful God, kaya ako lumalapit sa'yo. You are a merciful God, kaya ako humihingi sa'yo. Di ba ng iyong pagpapala sa akin? Dahil ikaw ay puno ng pag-ibig, o Diyos. Yun yung basihan natin sa paglapit sa Panginoon. Hindi yung kung ano yung mga accomplishments natin, di ba? Hindi kung ano yung katalinuhan natin, hindi yung pagkatao natin. Hindi Kasi mga makasalanan tayo Kaya ina-approach natin si Lord, na-approach natin si God. Kasi isa siyang Diyos na mapagmahal. Isa siyang Diyos na mahabagin. Isa siyang Diyos na makatarungan. Isa siyang Diyos na just. Name everything. Di ba na, alam mo yung mga characteristics, di ba, ng Panginoon. Sapat na yun para makita po natin na ang deserve lang talaga natin is punishment Pero salamat sa Panginoon kasi isa po siyang Diyos. Di ba na, naglilinis sa atin, nagbabago sa atin, nagbibigay sa atin, di ba, ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. So, this composer ng song na ito sa chapter 67, sabi niya, pagpalain kami, di ba? At kahabagan, O God. Kahabagan. Sabi dito, kami Panginooy, iyong kaawaan. Kami, Panginoon, iyong kahawaan. Lord, alam mo, nabanggit natin, di ba, na kapag hindi magbigay ang Diyos ng ulan, paano tayo kakain yan? Paano mag-grow yung mga, mga kinakain natin kapag hindi siya magbigay ng sunlight? Kapag hindi na niya tayo binigyan ng hangin, paano tayo mabubuhay? Lahat ng existence natin, lagi po natin itong inuulit-ulit, lahat ng meron tayo, lahat ng rason kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ay dahil doon po sa habag, doon sa mercy, di ba, ng Panginoon, no? Doon sa awa niya. Grabe siyang mag-demonstrate, di ba, ng kanyang awa. Kahit sa kapanahunan po na ito, grabe, tayo, inis na tayo sa mga nangyayari, di ba, sa kapaligiran po natin. Bakit ganun na lang kasama yung tao? Pero knowing that there is a God na nakakakita ng lahat ng kung anong pwede niyang makita, di ba, sa sandaigdigan. Tapos grabe yung kanyang awa. He is not giving talaga yung total na judgment sa pagkakasala, di ba, ng tao. Grabe lang talaga siyang mapagtimpi. Grabe lang talaga siyang magmahal, 'di ba, sa kanya pong mga creation. Sa Pilipinas. Anyway, hindi naman lang din sa Pilipinas, 'di ba, kahit naman sa buong mundo, kahit naman sa scripture, pinag-aralan na rin po natin 'yan, 'di ba, sa book ng Revelation, na we are waiting for the so-called big one na lindol, di ba, yung earthquake na binabanggit po sa Revelation, na kung saan yung mga 1/3 ng kalupaan, 1/3 ng mga ganon na pag-aralan natin, di ba, sa Revelation, yung talagang isi-shake niya, mawawala yung mga kapuluan, sabing ganon, marami yung magkakadamatayan. Tapos here, makikita natin na yun din po yung mga predict ng mga nag-aaral, di ba, sa patungkol sa lindol, na naantay daw sa atin yung big one, na kung saan ay kung aatake po ito, according doon po sa kanilang pagtansya, ay marami po yung mamamatay. Pero actually hindi pa yan yung binabanggit, di ba, ng scripture, na kung saan ay talagang mahahati, sabing ganun, di ba, mahahati yung kalupaan, mawawala kung mawawala yung mahahati yung kalupaan, mahahati, marami talaga yung magkakanda walaan at marami yung magkakanda matayan, no? So everybody is preparing. Kumbaga parang nakakapangilabot talaga yon, kasi 'di ba, parang umiikot talaga siya. Siyempre gumagalaw po yung lupa sa paglindol. Pero alam mo yun, yung talagang meron tayong, there is something in us, 'di ba, sa
sa ating sa ating kaloob-looban, na kung saan ay iniisip natin, 'di ba, yung mga loved ones natin, yung mga families natin, no? Yung mga kakilala po natin. Paano yung preparation po nila for eternity? Kasi hindi naman natin alam kung sino yung maliligtas kung sakaling umatake man. 'Di ba yung sinasabi po nilang the one, kaya nga tayo po ay patuloy ginagampanan po natin yung tungkulin po natin bilang isang mananampalataya for many people to hear the message, 'di ba, ng Panginoon. Kasi siya lang talaga yung kailangan natin sa mundo na ito. Nagpa-pass by lang talaga tayo sa mundo na ito, at ang tangi lang talagang magtatagal ay yung relasyon po natin sa Panginoon. So sabi dito, bakit mo hinihingi yung pagpapala? Bakit mo hinihingi yung habag? Bakit mo hinihingi yung awa ng Diyos? So sasagutin din po niya tayo mula dito sa kanyang awit na kinumpos. Sabi niya, upang sa daigdig, verse 2, upang sa daigdig, alin? Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. So nakita natin mga kapatid, di ba, that when we asked about the blessings of God, hindi lang dahil pagpalain mo ako, Panginoon, di ba? Pagpalain mo ako, pagpalain mo yung ganito, pagpalain mo yung gawain mo. Alam mo yun, yung para lang sa'yo. Para lang sa'yo yung blessing. Marami pong ganyan ang ginagawa, di ba? They are asking for blessing kasi they wanted to have yung life na nasa abundance po sila, di ba, ng buhay, and many are not sharing, di ba, yung mga blessings na tinatanggap po nila. No? May mga ganun na senaryo. Pero itong composer na ito ng chapter 67, ina-ask po niya yung blessing, yung awa, yung habag, di ba, ng Panginoon. Kasi ang gusto niya na kapag pinagpala po siya ng Panginoon, kapag dinisplay po ng Diyos yung kanyang habag, kapag dinisplay po ng Diyos yung kanyang awa sa tao po na ito, sa mga tao po na ito, na umaawit sa kapanahunan po na yun, and even us na tumitingin po nito at nag-aaral po nito sa kapanahunan po na ito, maintindihan natin na ang lahat ng rason kung bakit natin hinihingi yung mga bagay na yan dito sa verse 1 ay upang mabatid. Sabi ganun, di ba? Upang mabatid ng ilang tao, hindi lang yung family natin, di ba? Hindi lang binanggit dito na yung mga kakilala mo lang, di ba? Yung mga nakikilala mo lang. Kundi, ang sabi niya, upang mabatid ng lahat. Po natin yan, bilugan po natin yan, no? Sa atin pong mga Bible, sabi, upang mabatid ng lahat ng tao. Ano yung gusto mong ipabatid sa tao? Sabi niya dito, ang iyong kalooban at ang iyong pagliligtas. Diba? At ang iyong pagliligtas. Napakaganda po yun na makita. Diba na, pinagpala itong tao na to. Kasi ang pagpapala namang mga kapatid, diba, hindi lang pagdating sa mga material na bagay. Maraming mga pagpapala po ang God, diba, na ibinibigay. And sometimes, hindi po yun nakikita, di ba, ng karamihan. Ang dami pong pagpapala sa atin. Mamaya siguro ulitin natin yung tanong na yon, di ba? Ano yung mga pagpapala na natanggap mo, di ba, sa Panginoon? Kasi kung iisa-isahin talaga natin yun, napakarami po nun. Yung pagpapala na lang ng salvation, hindi po yun matatawaran, di ba, na nakaloob, di ba, ng Panginoon, no? Sabi niya, ang rason, ganito rin po ba tayo humingi ng blessing sa Panginoon? Hinihingi po ba natin yung mga hinihingi po natin sa Panginoon dahil ang nais natin ay, sabi dito, ang nais natin ay ipabatid sa lahat ng tao
yung kalooban at pagliligtas ng Panginoon. Ganon din po ba yung heart natin? Lord, pagpalain mo ako kasi gusto ko, di ba, mabatid nila ang iyong pagliligtas, mabatid ng lahat ng tao. Kaya nga pag nag-post pala tayo sa sa Facebook, pag nag-post tayo sa Facebook about the blessing, di ba, ng Panginoon, sana maganda na makita rin, di ba, na pinababatid natin na yung lahat ng mga pinapakita po natin dyan, di ba, ay yung kalooban, maipakita yung kalooban at pagliligtas, di ba, ng Panginoon. So, verse 3, sabi dito, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Sabi dito, purihin ka nila sa lahat ng dako. Purihin ka. Di ba? Pinupuri ka sa lahat. Kasi pagtingin pa lang natin sa kapaligiran natin, wala lang talaga tayong ibang sasabihin. Di ba? Kundi salamat lang talaga, Panginoon. Kahit maganda man o hindi yung mga sitwasyon, napakabuti pa rin ng Diyos. Kasi kung bibilangin mo yung mga pangit na mga pangyayari, di ba, sa buhay mo, mas madami yung pwede mong maibilang sa kagandahang loob, di ba, ng Diyos sa buhay, di ba, ng bawat isa po sa atin. So, itong composer po na ito, ay sinasabi niya, sana purihin ka nila, sana makita nila na ang lahat ng rason kung bakit nag-i-exist ang lahat ng bagay sa mundo ay dahil sa iyo. Hindi dahil sa deserve ng kahit na sino man, di ba, kung ano yung mga nai-enjoy po nila sa mundo na ito, ay kundi dahil sa habag, dahil sa awa, dahil sa pag-ibig, di ba, ng Diyos na kanyang binibestow, kanyang ibinibigay, di ba, sa bawat isa, no, sa atin. Sabi dito, verse 4, naway purihin ka ng mga nilikha, naway purihin ka ng mga nilikha. Naway purihin ka ng mga nilikha. When we give our praise to God, ano yung reason kung bakit tayo nagbibigay, 'di ba, ng ating papuri sa Panginoon? Itong composer na ito, sabi niya, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Matuwid ang iyong paghatol, isa kang just na God. Napaka-just mo na Diyos. Oh, sino lang talaga yung katulad, di ba, ng Diyos na ito na ating sinasamba at ating kinikilala? Kasi the more na nag-aaral po tayo sa scripture, kinikilala natin siya Kasi ang lahat ng nakapaloob sa banal na kasulatan ay kwento ng isang mapagmahal na Diyos. Na i-demonstrate ito sa mga taong hindi kanais-nais, 'di ba, sa mga taong makasalanan, no? Pero the more na nakikita po natin yung pagkukulang ng isang tao, the more na nakikita natin yung kalakihan, 'di ba, ng habag ng Diyos. Kaya napakasarap lang talaga na mag-aral, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. Madami tayong pinag-aaralan sa mundo po na ito, pero isa ang banal na kasulatan na masasabi talaga natin na pinakamahalaga, 'di ba, sa lahat. Matuwid ka, sabi niya. So kung titignan natin ito, composer po na ito, mga kapatid, grabe po yung pagtingin niya sa Diyos na kanyang sinasamba. Ang laki ng pagtingin niya. Kasi kung gaano kalaki yung pagtingin natin sa Diyos na meron tayo, ganun din kalaki ang pwede niyang gawin. Pero kung maliit yung pagtingin natin, 'di ba, sa Diyos na ito, sa Diyos ng scripture, maliit din yung kaya niyang gawin. Kasi yun lang yung nakikita natin. Pero itong composer po na ito, napakalaki po ng kanyang pagtingin sa Diyos na kanyang sinasamba. Kasi kung iisa-isahin natin, isa nga po natin yung mga karakter ng God na kanya pong nakikita. Ang lawak-lawak nun. Diba? Napakalawak lang talaga. Nakikita natin lang talaga yung kaliitan natin sa harap
di ba, ng Diyos na ito. Pero katulad nga ng lagi po nating sinasabi, yung paglapit po natin sa Panginoon, lumalapit tayo dahil isa siyang mahabagin na Diyos. Isa siyang mapagmahal na Diyos. Sapat na yun na dahilan, di ba, upang tayo po ay lumapit, di ba, sa kasi alam naman ng God yung mga kargada natin. Alam niya yung mga weaknesses natin, alam niya yung mga strength po natin, no? Kung yun lang yung talagang dalhin natin, di ba, sa Panginoon, sabihin ng Lord, no, tatanggalin niya yun lahat di ba? Kasi ang nais niya ay lumakad po tayo, di ba, ng maayos, di ba, may kabanalan, ayon doon po sa kanyang nais. Sabi dito, matuwid kang humatol, so isa kang just na God, hindi ka lang mahabagin na Diyos, hindi ka lang puno ng awa na Diyos, hindi ka lang tagapagligtas na Diyos, hindi ka lang lumikha, hindi ka lang may likha, di ba, na Diyos, hindi ka lang matuwid na Diyos, kundi ikaw pa yung Diyos na pumapatnubay sa lahat. Grabe naman yun, di ba? Pinapatnubayan mo pa, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Ikaw yung pumapatnubay. Ikaw yung patnubay. Nalalaman mo yung lahat, Lord, kahit yung mga closed doors na mga meetings na hindi na rin po namin alam. Diba? Alam mo yung lahat yun. Kaya pala tayong mga mananampalataya, rest assured lang talaga tayo na merong nakaupo sa trono, diba, na trono sa kalangitan na isang Diyos na matuwid siya kung humatol. At nagbibigay siya ng kanyang patnubay, diba, sa lahat. Sabi dito, sa lahat ng alin? Sa lahat ng bansa. Grabing power yun, di ba? Pinapatnubayan niya yung lahat, no? Si Trump ay known siya, di ba, as a peace na president, no? Kasi yun po yung kanyang ginagawa. Medyo kinakabahan ako sa mga peace treaty na nangyayari ngayon. Nakikita natin ngayon, di ba, sa kapanahunan po natin ngayon. Kasi sa Revelation, di ba, may mga ganyan ding tagpo na pag-aralan po natin, yung mga peace na ginagawa, di ba, ng tao, yung nagsisignify ng kabayong puti, di ba, na pag-aralan po natin yon. Nakikita na lang talaga natin, di ba, na palapit na talaga tayo ng palapit sa sinasabing wakas. Kung hindi man, mga kapatid, kung hindi man dumating ang paghuhukom, di ba, sa kapanahunan na hindi natin kasi alam kung kailan, di ba? Pero yung buhay natin uncertain Uncertain siya, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa araw ng bukas. May mga hindi na gumigising, di ba, sa araw ng bukas. Hindi po natin yun alam. No? Hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay, di ba, na pwede nating masabi na nai-enjoy natin or nag-i-enjoy tayo, 'di ba, sa buhay na ito. No, lagi akong alam mo yun pa, every time na nakikita ko sa Facebook, 'di ba, na pag may nag-profile na ng kandila, yung mga ganon, ibig sabihin nun may namaalam na, 'di ba, sa buhay na ito. At kitang-kita na yun ng buong mundo, no? Kitang-kita na yung lahat, hindi na kailangan magtawagan, 'di ba? Sa na lang, sa status na lang ng mga Facebook, Twitter or Instagram, ay nalalaman na ito'y namaalam na, ito'y nauna na, no? Ito'y nauna na. Hindi rin po natin alam kung kailan din po tayo malalagay diyan, 'di ba, sa Facebook na yan, aalalahanin yung buhay natin. Pero ang masasabi lang natin, 'di ba, na kapag tayo po ay may tunay, 'di ba, na relasyon po sa Panginoon, whatever man yung age na ibibigay sa atin ng Panginoon, 'di ba, sa
sa mundo po na ito. Masasabi natin kahit ganun lang yung edad natin, kahit kahit tumanda na tayo, kahit bata pa tayo or whatsoever, kapag ang relasyon po natin sa Panginoon ay tama, diba? Masasabi natin na katulad ni David, fulfilled yung buhay. Hindi na sayang. Hindi na sayang. May mga sinayang tayo ng mga tagpo sa buhay po natin. Pero ganoon naman si David naman, hindi naman siya perfectong, hindi naman siya perfectong tao. Ang dami rin niyang mga ginawa, di ba, na hindi po naging kalugod-lugod, di ba, sa Panginoon. Lahat ng mga mababasa po natin ng mga man of God or people of God sa scripture, hindi naman talaga sila hindi naman perfecto yung paglakad nila sa Panginoon. Pero one thing na malilearn po natin sa mga buhay po nila, ay lagi po silang bumabalik sa Panginoon. Diba? Lagi silang bumabalik. Kaya nga itong si David, napaka-special po ng lugar niya sa puso, diba, ng Panginoon. Kasi ang lagi po nating nakikita sa buhay niya, diba, is yung lagi po niyang paglapit sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng nai-encounter po niya, diba, na sitwasyon sa kanya pong buhay. So siya po yung pumapatnubay sa lahat ng bansa. Sa Pilipinas man yan, sa Israel man yan, diba, sa Amerika man yan, kahit saan, siya po yung pumapatnubay. So napakapalad natin na meron tayong isang Diyos na kinikilala, na may hawak sa lahat. Diba, na pinapatnubayan niya yung lahat, sabi dito, ng mga bansa. It is really a treasure. Diba? Isa lang talaga siyang kayamanan sa atin, no? So tayong mga mananampalataya, hindi lang talaga tayo talunan. Napakalakas, napaka-powerful, diba, ng Diyos na atin pong sinasamba, ng Diyos na atin pong kinikilala. So dun pa lang, mapalad na po tayo diba? Walang rason para huminto. Walang rason para manghina. Dahil meron tayong isang Diyos, diba, na masasabi po natin na talagang Diyos ng mga Diyos at Hari, di ba, ng mga hari. So sabi dito, verse 5, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. So, uulitin lang ito. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Sabi din dito sa verse 3, purihin ka nila sa lahat ng dako. So, inulit lang ulit ito. No? Kasi ito nga ay isang awitin. No? Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Verse 5, purihin ka nila sa lahat ng dako. So, alam mo, dito sa verse na ito, ang nakikita natin, di ba, ay yung responsibility natin as mananampalataya ng Panginoon. Kasi kung lahat ng tao yung subject, mga kapatid, di ba? Ang laki ng gagampanan nating trabaho. Ang dami nating gagawin. Di ba? Napakarami nating tao na aabutin. No? Ano yung ating gagawin sa mga tao na ito? Una sa lahat, di ba? Sabi dito, ng pag-aralan natin mula dito sa kaya nga kahit konti lang yung verse na ito, makikita natin na talagang punong-puno siya. Anong gagawin natin sa mga tao? Sabi dito, di ba? Binanggit sa verse 2, ipababatid natin sa lahat ng tao yung kalooban at pagliligtas ng Diyos. Sad to say na marami pong mga Kristiyano ang mahina, humihina. Diba? Mahinang-mahina po. Diba? Yung mga hindi na naka-recover or hindi na nakabangon. Marami yung mga Kristiyano na natutulog, diba? Sa mga kapanahunan na ito. No? Kasi nga, nakikita po natin, diba, na kung ang mga religion, diba, ng mga yung mga masasabi natin, 'di ba, ng mga hindi mga Kristiyano nagde-decrease. Nagde-decrease din ang dami pong mga churches, mga kapatid, ang nagko-close. Not just in the Philippines, sa Pilipinas naman, padami yung pangalan ng mga churches.
Ang dami-daming mga sanga-sanga. 'Di ba ng mga lipatan, mga ganon, nagki-create ng mga, tapos namamatay yung mga pioneering. May mga ganon din na na kwento sa kasaysayan sa buhay ng mga iglesia. Marami na mga nagdi-decrease. Maraming mga mananampalataya yung hindi na mga nagpapatuloy. Pero hindi po tayo nasya-shock sa mga bagay na yon. 'Di ba? Dahil alam naman po natin as we study, 'di ba, yung scripture, dumarating talaga yung mga tagpo na ganon, no? Dumarating talaga yung mga tagpo na yon. Kaya nga tayo na mga nag-aaral po sa banal na kasulatan, lagi po tayong nai-encourage to do our part. To do our part, no? Anong part po yun? Anong part yun, sister? Ito, sa verse 2, binanggit niya yung ipabatid sa lahat. Sabi dito, ng tao ang kalooban at pagliligtas ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Di ba ang sabi doon, sa John 3:16 na lang, makikita natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him ay hindi siya mapapahamak, kundi magkakaroon, di ba, ng buhay na walang hanggan. Yun po yung kalooban ng Diyos, na ang lahat ay maligtas. At yung gawin kanyang co-worker sa pagliligtas na yon, it is really a privilege. So, hindi natin sinasayang, di ba, yung mga buhay natin. Hindi natin sinasayang yung bawat opportunity. No, ini-enjoy natin, di ba, yung buhay po na ito na kasama, di ba, ang Panginoon. So, sabi dito, purihin ka nawa ng lahat ng tao. So, kung lahat ng tao, meron talaga tayong gagawin. Lahat ng tao, hindi tayo mamimili. Di ba? May mga ganun namimili. Ayaw ko dyan, maitim yan. Makakatakot yan. May mga ganun. Ayaw ko doon. Ano yun? Mapanganib. Di ba? Sa lugar na iyon. No? Ang mga mananampalataya, no? Talagang sinisend sila ng God sa lahat ng panig ng mundo. Sa lahat ng panig ng mundo, tayong mga nandito po sa Israel. Lagi ko po itong tinitignan as a blessing. Kasi napakapalad po natin. 'Di ba? Ang dami-daming mga gustong pumunta sa lugar na ito. Nagtutour po sila, pero hindi sila kasing palad natin. 'Di ba? Dahil tayo talagang in-station tayo ng Diyos sa mga bahay-bahay, 'di ba, ng atin pong mga employers. Tapos yung mga employers po na yan ay may mga anak, may mga kamag-anak na nakakakita din sa kung ano po yung ginagawa natin. So tayo ay mga ambassadors, 'di ba, ng Panginoon, no? Nakikita po nila yung ating paglilingkod. Kaya nakikita nila yung pag-stand po natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At kung nakita po nila yon, alam mo, walang magiging balakid sa lahat. Susuportahan ka pa nga nila, 'di ba, sa mga ginagawa po natin, paglilingkod, kapag nakita po nila na talagang ito yung priority, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. So sabi dito, verse 6, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Bakit mo nabanggit ito? Diba? Bakit ikaw na composer ng chapter 67, bakit mo nabanggit na pinagpala kayo, nag-ani kayo ng mabuti? Kasi alam natin, mga kapatid, diba, na mula dito sa kanyang composition, tama yung puso niya sa paghingi ng pagpapala sa Diyos. Dahil ang rason ng kanyang paghingi doon sa pagpapala ng Diyos ay upang mapapurihan yung Diyos na nagkaloob, diba, sa kanya ng pagpapala. Ang nais niya na kapag pinagpala siya, 'di ba, ng Panginoon, doon sa hinihingi niyang pagpapala sa Diyos, ay uulitin natin upang ipabatid sa lahat ang kalooban at pagliligtas ng Diyos. Yun po yung hiningi niya at yun din po yung kanyang natanggap. Yun din yung kanyang natanggap, no?
doon sa sa paghingi niya, 'di ba, ng blessing kung ano man ito, 'di ba? Sinabi niya dito sa verse 6 na nag-ani sila. Hindi lang sila basta nag-ani, kundi mabuti. Nag-ani silang mabuti. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Kasi 'di ba, hihingi ka. Tayo naman din, kapag tayo po ay nagbibigay sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, alam mo 'yon, kapag grateful po sila, ang sarap ng pakiramdam, 'di ba? Yung alam mo 'yon na kahit hindi pa kahit na lang doon sa pagtanggap pa lang, no? Sa pagtanggap ng mga pinadala po natin. Na kapag nakita po natin na napaka-grateful po nila, tapos ina-acknowledge nila, 'di ba, na yung mga bagay po na yun ay talagang pinaghirapan natin, binigay natin na out of sa pag-ibig po natin. Ang sarap ng feeling ng ganun, 'di ba, na hindi yung may mga ganun kasi din na kwento, 'di ba, na nagpadala ka na, hindi pa sila nag-message na tanggap na nila, 'di ba? May mga ganun din na kwento, no? Pero sa atin, 'di ba, kapag hindi mo na kailangang tumawag pa ulit, 'di ba, para natanggap niyo na ba yung mga ganon? Alam mo yung grateful na heart, 'di ba? Nagbibigay din po 'yun ng ligaya, ng saya, 'di ba, doon po sa pinanggalingan. So dito ang kikita natin, nag-ani sila 'di ba? So kung nag-ani po sila ng mabuti, sino yung higit na mapapapurihan? Ang Diyos na nagkaloob sa kanila. 'Di ba, ng mga pagpapala po na ito. Sabi dito, pinagpala kami. Sinong nagpala sa inyo? Ni Yahweh, Diyos namin. Sino si Yahweh? Siya yung Diyos namin. So ang ganda nun, 'di ba, mga kapatid? Na wow, grabe yung pagpapala sa kapatid na ito, Grabe lang talaga na-amaze yung karamihan, 'di ba, sa mga pagpapala na ito. Nababanggit din po ba natin yung pangalan ni Yahweh na siyang nagkaloob, 'di ba? Kinikredit din po ba natin 'yon, 'di ba, sa Panginoon, no? Kahit yung purihin lang tayo, ang ganda ng boses mo, kapatid, ang ganda ng damit mo, kapatid. Hindi lang tayo yung basta thank you lang, 'di ba, yung aariin natin yung credit, no? Ibalik natin sa Panginoon kasi siya yung pinanggalingan, 'di ba, ng lahat ng natatanggap po natin, or lahat ng biyaya natatanggap po natin sa Panginoon. So ano ngayon ang gagawin? Kapag nakita natin yung nag-ask tayo ng blessing sa Panginoon, ibinigay sa atin ng Lord, ano yung susunod? Sabi dito, 7, magpatuloy nawa iyong pagpapala para saan? Upang igalang ka ng lahat ng bansa. Grabing puso ng isang tao ito, 'Di ba, na ganito po yung laman ng puso niya? Na sabi niya, makita nawa namin, 'di ba, sa buhay namin na magpatuloy ang iyong pagpapala. Kasi ang rason kung bakit hinihingi namin yung pagpapala na ito ay upang bigyan ka ng galang, upang igalang ka, sabi dito, ng lahat ng bansa. Upang igalang ka ng lahat ng bansa. Pansinin po natin yung mga places or yung mga countries na yung walang touch, 'di ba, ng scripture. Magulo po yung mga lugar na 'yan, 'di ba? Pero kung nandun yung katuruan, 'di ba, kahit nag-i-struggle pa sila sa mga una-una, 'di ba? Pero kapag nandun po nandun yung salita po ng Panginoon, unti-unting umaayos yun. Umaayos yung lugar, nagiging mabuti po yung buhay, 'di ba, ng mga tao. Kasi naniniwala ako, mga kapatid, 'di ba, na kapag talagang binigyan, marami kasing binabago ang buhay sa pamamagitan lang ng kanilang pagbabasa at pag-aaral sa salita ng Panginoon, 'di ba? Ilang mga testimonies na yung napapanood ko dito sa YouTube na nagpapatutuo, hindi lamang si Musab Hassan Yosef, 'di ba, na dating anak ng Hamas. Sa scripture din siya 'di ba? Sa scripture din yung, alam mo, nagpabago sa
sa buhay niya. Tapos, ang thinking niya kasi, di ba nagkaroon siya ng kaisipan kapag nabasa po natin yung kwento niya. Sabi niya, bakit ganito itong mga mananampalataya? Meron sa kanila na wala ako. Bakit may joy sila? Ako wala, puro bitterness yung akin. Ganun po yung nakita niya. Kaya nga tayo, nagbibigay tayo ng difference Diba? Nagbibigay tayo ng impact, diba, sa mga tao. Dahil, yun po yung ating tinanggap diba, sa Panginoon. Yung joy nanggaling sa Lord, diba? Yun po yung nakikita, diba, sa buhay ng bawat. At kapag ni-read tayo ng mga tao, diba, ang nakikita nila ay yung ilaw na nanggaling sa Panginoon, yung joy, diba, na nanggaling sa Lord, no? Yun po yung nagre-reflect sa atin. Nagre-reflect ito, diba, sa mga buhay po natin, no? Upang igalang ka ng lahat ng bansa. So, yun po yung purpose. Diba? Napaka-iksi lang po nitong chapter 67, pero punong-puno po talaga siya ng mga pangaral about sa Panginoon na ating kinikilala. No? Kasi kapag nakilala natin yung Diyos na ito, walang rason para hindi natin siya masamba. Hindi natin siya pag-alayan ng ating pagsamba. So, yun po mga kapatid ang ating lesson. At itatype ko na lang po yung ating question. Inay Nympha. Erev Tov po. Maraming